Kakakatok, kaalamang kalusugan at kalikasan. Kumakatok sa inyong mga kaisipan upang inyong pakinggan ang mga usapang may kinalaman sa kalusugan at kalikasan. Kakakatok! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, Riza Del Delica, para sa Kakakatok, kaalamang kalusugan at kalikasan. Muli gusto kong magpasalamat kay Mila sa pagbabahagi niya ng kanyang karanasan noong panahon ng Bagyong Yolanda. Maaalala po natin na ang Yolanda ang itinuturing na deadliest typhoon dito sa Pilipinas sa kapanahunan natin ngayon. At kahit 2015 na, ramdam pa rin ang epekto nito ng mga nasalanta, lalo na at nalalapit na naman ang panahon ng tag-ulan. Kaya naman, para sa kaalaman ni Mila at syempre para sa lahat ng ating mga tagapakinig, ating pong makakapanayam si Mr. John Abo, ang Program Manager ng Public Health and Emergencies Department ng ADPC, Asian Disaster Preparedness Center. Okay, ayan po. Marami pong salamat, Mr. John, sa pagpapaunlak ninyo sa amin para ma-interview dito sa kauna-unang episode ng Kakakatok, kaalamang kalusugan at kalikasan. Talaga pong may kasamang katok yan para manatiling gising ang ating mga tagapakinig. So bago po ang lahat, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin ang inyong pong role dito sa ADPC at sa iba po pong organization na kinabibilangan ninyo? Unang-una, binabati ko ang mga tagapakinig ng inyong show. Kakatok. Bali sa ADPC or Asian Disaster Preparedness, ang aking main na trabaho is yung tagapamahala ng mga programa na specifically sa naayon sa kalusugan ng mga tao in times of yung sakuna or disaster. So merong isang departamento na nag-aayos o manunukulan para dito na isa sa mga priority ng ADPC sa kanilang trabaho. Ngayon, ang gusto naming malaman, ano po ba talaga ang sakuna o tinatawag nating disaster? Ang sakuna o disaster ay isang insidente na tinatawag nating disaster kung ang komunidad, for example, ay hindi na maka-cope, hindi na niya kayang mag-survive, for example, sa isang sakuna na kailangan na ng tulong na manggagaling sa labas ng kanilang komunidad. For example, hindi na sila makagalaw dahil apektado na yung kanilang sarili at saka yung mga serbisyo ng gobyerno doon sa komunidad ay hindi na rin makagalaw dahil sila mismo ay biktima. So kailangan nilang tumawag ng tulong sa kabilang komunidad or sa city or sa probinsya or pag malaki na sa national. Bago yung huli na yung international. Kasi parang may step-step yun. Depende din sa level. Depende din sa level, nung magnitude. Pero syempre, ang pagdeklara ng isang disaster ay merong mga prerequisite na dinidikta ng gobyerno na kailangan, ito yung mga kailangan na nandyan bago maging disaster. Kasi hindi lahat ng mga, like for example, may bagyo, ayan, hindi yan pwede matawag na disaster. Kasi tatanungin mo sa sarili mo, bakit ba nagdedeklara ng disaster? O sa Pilipinas, sinasabi nila state of calamity. Diba? Because sa disaster, hindi na normal working mode lahat. For example, kailangan nila ng pera. Kailangan nila magdeklara ng disaster para hindi na nila i-follow yung normal government procedure para makakuha ng pera, para mabilis. Para pwede nilang sabihin, huminto ka muna sa trabaho mo, dito ka mag-report sa akin, na wala ng procedure na maraming request sa gobyerno. Para makakuha sila ng pondo, makakuha ng resources from the different departments. Kaya sila nagdedeklara ng disaster. So, bale ang gobyerno ang magsasabi na ito, may disaster tayo? Sila ang nagdedeklara ng disaster.
Sila Okay. So, hindi yung community. Hindi pwede sabihin ko may disaster kami. Oo. At Government. saka, for example, ang city, ang province, meron tayong law sa Pilipinas na meron silang a certain percentage of their budget na pwede nilang galawin Apo. pag may declaration only. Ah. So, meron silang allocation for a year, a certain percentage. This is a disaster fund Apo. na magagamit nila yon pag may disaster. Pero kailangan may formal declaration. So, hindi na magagamit yun pag yung normal na insidente na. Okay po. Gusto po namin ngayon malaman kung ano ba talaga ang role ng community sa disaster preparedness. Kasi marahil iniisip ng iba, nandiyan naman ang gobyerno para tumulong, ganyan. O nandiyan naman ang mga non-government organizations. Pero anong role talaga? Malaki yung role ng isang komunidad pagdating sa disasters. Ang ginagawa ng mga organisasyon na tumutulong sa mga komunidad ngayon para i-prepare sila is kailangan huwag sila mag-expect na re-respondihan sila agad. Kasi marami ding katulad nilang komunidad na nangangailangan din. So, ang sinasabi namin palagi, na tinasabi natin, yo-yo, 72 hours. You're on your own within 72 hours. So that means, ano ba may kailangan natin para maging tinatawag na sustainable ka, yung survival mo within 72 hours. Ano ba yung basic na kailangan mo? Kailangan mo ng tubig. Di ba? Siyempre, saan ko kukuha ng tubig? Pagkain mo. Saan ko kukuha ng pagkain within 72 hours? Siyempre, magsisimula ka sa pamilya. Di ba? Kailangan ang bawat pamilya mag-organisa na kailangan mag-prepare sila na paano ba sila magkikita-kita pag nagkaroon ng disaster? Paano ba sila lalabas sa isang komunidad kung naapektuhan yung komunidad nila? Kailangan napaplano na nila yon kung saan sila lalabas. Yung exit exit route nila. Oo. At saka hindi lang isa, may options ka. Para pag-block na yung isa. Di ba? So, meron kaming alternative, kumbaga. So, sa emergency management na tinatawag, may tinatawag silang yung redundancy. So, may mga plano mo, may mga kapareho na gano'n. Kaya lang, para meron kang alternatives. Hindi ka, kumbaga may plan A, may plan B, may plan C ka. So, kailangan ng community maging gano'n. Kasi, walang sapat na kakayahan kahit anumang gobyerno, hindi lang Pilipinas but other countries, na matulungan sabay-sabay lahat. Kaya kailangan alam din nila paano tulungan sarili nila. Tulungan yung sarili nila at saka tulungan yung kapitbahay nila. Siyempre, so yung pinakamalapit sa inyo. Yung pinakamalapit sa inyo. So ano yung mga basic things? So yun yung mga yun yung mga nililista natin. Ito yung kailangan nyo i-prepare sa pamilya nyo. Ito yung kailangan i-prepare nyo sa komunidad nila. Ano ba yung mga kailangan mga aksyon na dapat na nandyan sa komunidad nyo para pag nagkaroon ng sakuna, ito yung mga gagawin nyo. Kumbaga, kung malapit kayo sa dagat, kung malapit kayo sa ilog, saan ano ba yung mga warning, for example, diba? Kung may bagyo, walang kuryente, paano kayo, yung mga ibang komunidad, ginagawa nila yung bell na malakas. Tapos may mga speakers sila sa community, yung mga ginagawa nila. So sa level po ng family, ano po ba dapat yung paghandaan nila? Ang first, of course, yung survival ng family. Ano ba yung basic survival things ng family? Of course, pagkain, tubig, at saka yung kanilang damit. Meron tayong sa mga pagsusuri sa mga pagsusurvive sa mga community, parang sinasuggest ng mga eksperto na kailangan meron kang tinatawag na parang go bag. Ang go bag is yung meron kang isang bag na nandun na lahat yung damit mo. Doraemon lang. Nandun na lahat. Parang yung parang pag manganganak na yung misis mo, for example. Nandun na lahat yung damit ng baby, nandun na, kukunin mo na lang. Ready na yon. Ganon din yon. Ready na yon, may extra damit ka, may tubig ka doon, may gamot ka, tapos yung photocopy ng mga importanteng mga dokumento, kung kinakailangan, yung bank
book mo, yung mga kopya, kung sakaling mawala yung original, at least may kopya ka. So, yung mga ganung bagay. So, tapos, meron din yun kung paano mo i-ayos. And siyempre, yung mga dokumentong pwede mabasa, lalagay mo sa plastic. Diba? Para kung kahit umuulan. So, kailan ba dapat ito i-prepare? I-prepare mo yun bago dapat magkaroon ng disaster. Pero kinakailangan, maraming step yun. Kumbaga, ang unang-unang step is, titignan mo muna yung tinatawag mo, ano ba yung risk mo? Yung risk, ano ba yung potential mo na mangyari sa'yo? May mga bagay-bagay na makakapagdikta kung ano yung level ng risk. So, saan ka ba nakatira? Nakatira ka ba sa tabi ng ilog? Sa ibabaw ng bundok? Sa gitna ng city? Diba? Tapos makikita mo doon, itatanong mo sa sarili mo, pag nagkaroon ng disaster, pero anong disaster? Tatanong mo ngayon sa gobyerno, dito ba sa area natin, sa community natin, anong mga naging disaster nung unang panahon? May lindol ba dati dito nung 10 o 20 taon? O meron bang baha dito? Diba? Bumabaha. So alam mo na kung ano yung paghahandaan mo. Diba? So pag alam mo yung mga information na gano'n, mape-prepare mo na yung pamilya mo. Ano ba yung dapat mong i-prepare? Para makapag-survive yung pamilya mo, at least yung pamilya mo, within sinasabi ng 72 hours. Kasi that's the minimum time para at least to give time yung mga ahensya ng gobyerno para tumulong. So in relation po to that, kasi malapit ng tag-ulan, ano mo ba dapat na ihanda ng mga tao para hindi dumating doon sa point ng disaster? Okay. Ang pagtag-ulan, ang mga tinitingnan natin mga problema sa pagtag-ulan is, of course, yung baha. Ano ba yung mga dinudulot na kapahamakan ng baha? Depende yan. Kumbaga, nasaan ka? Nasa rural ka ba? Nasa city ka ba? Nasa lungsod ka? O nasa probinsya ka? So, kunwari, for example, nasa probinsya ka, bumaha. So, pag bumaha, ano ina-expect natin? Pag bumaha, pwedeng malunod ng tao. Di ba? Number 1. Number 2, yung mga ahas na nasa paligid, na nasa butas-butas, pag bumabaha, lumalabas. Lumalabas yun. So, may maraming mga kaso ng snake bites na tinatawag. Ang mga nakakagat ng ahas sa mga probinsya kasi nga nandun yung mga ahas. During rainy season. During rainy season. So, pagkatapos naman ng baha at lumikas ka na dun sa sa evacuation center. So, ang problema naman yung mga normal na sakit kasi ang mga tao dikit-dikit. Kaya pag nagkaubo yung isa, ubo na rin. Ubo na lahat. Diba? Sagutan na sila. Sagutan na sila. So, kaya nga, yung titignan mo rin yung sa pamilya mo, kailangan kumpleto sila ng bakuna. Isa yun sa isang way yun para maprotektahan mo yung pamilya mo. Na hindi sila madali magkasakit pag nagkaroon ng gano'n. Kasi lahat naman ng sakit na yun yung tinatawag natin preventable. Diba? Nasa sa atin lang yun na bibigyan natin ng panahon para, maprotektahan yung sarili natin at saka yung pamilya natin. Isa yun. Tapos, kunwari, pag sa city naman, pag bumaha, ang major na problema, katulad ng huling bumaha sa Manila, nagkaroon ng problema na tinatawag nating leptospirosis. Diba? Ano ba yung leptospirosis? Yun yung pag bumabaha, ang imbis na ahas, yung daga naman. Ang problema naman, yung mga daga na nasa lungsod, pag umihi yun, dun sa tubig, baha, at doon lumalakad ka at mga tao doon nakita mo yung mga bata naglalangoy sa mga baha. Pumasok yung mikrobyo sa katawan, yun ang sakit nila. Ang problema na inaatake nila yung kidneys mo. Pag inatake yung kidneys mo, kailangan mo mag-dialysis. Ilan mo lang ba ang dialysis machine ng isang hospital? So yun ang mga nagiging malalang problema. Paano may iwasan yun? Paano makakaiwas sa mga ganun? Huwag tayong bastang maglalakad sa tubig baha na hindi na protektahan yung ating paa. Diba? Hindi lang, at saka yung mga anak natin, huwag natin bababayaan. Palaruin at palalanguyin
Talangin sa tubig ba? So basta iwas talaga na Iwas. maglakad na ano. Iwas. Yun lang yung magagawa mo talaga, no, pinaka. Yun lang yung magagawa mo. Tsaka, syempre, pag for example, alam mo naman nagbabaha dun sa area mo, Opo. kailangan paprotektahan mo na yung paligid ng bahay mo kung meron ka namang mga resources. At saka kung hindi mo maprotektahan, na alam mo na kung kailan kayo likas, huwag mo na antayin. Kasi ang tendency natin, ayaw natin lumikas kasi natatakot tayo, baka manakawan tayo. Di ba? Ayaw natin iwan yung bahay natin. Kasi baka manakawan. Oo, baka manakawan. Sa probinsya naman, may mga experience yun, may ganyan. May mga tao na trap sa kanilang mga bahay. Pag pupuntahan mo sa kanila, halika na, alis na tayo dyan kasi mataas na. Ayaw nila hanggang di kasama yung mga alaga nila. Alaga nila mga manok. Kasi yun ang kabuhayan nila eh. Diba? So marami tayong... So dapat matanggal yung mentality na gano'n. Oo. Kasi wala pa rin, hindi natin maikukumpara ang buhay sa pera na merong amount, kumbaga. Ang safety palagi natin, di ba? Kung nakikita mong tumataas ng tubig, huwag mo na antayin. Material na bagay na mapapalitan naman yun, di ba? Yung buhay mo hindi mapapalitan. Tsaka yung buhay ng pamilya mo. Kaya minsan maraming namamatay. So, hindi nila napoproject yun. Ang problema kasi sa atin, yung mentality ng mga tao na pag walang nangyayari na matagal na, nare-relax na tayo. Sabi ko, ay, okay na yan. Okay na nangyayari, di ba? yun na nga eh. Tapos hanggang, ayan Kampante yung malalaki. Yung Totoo. malaking sakuna. Ayun na naman, marami na naman namatay. So dapat talagang laging nandyan yung go bag. Oo, yung mga... yung ano mo, yung... Sarili mo handa pang talaga. sarili mo handa. Kasi talagang, para sa'yo, parang talagang, sino pang tutulong sa'yo kundi sarili mo, kundi sa sarili mong pamilya, kundi kayo din. Kaya nga, Lalo pag yo-yo. ikaw, yo-yo, yung yo-yo, you're on your own. Totoo po. Nadami po talaga namin gustong itanong. No? Pero ang oras ay sadyang mabilis at alam namin na pagkatapos itong interview na ito, maghahanda na rin kayo sa inyong flight papuntang Riyadh. So, ano po ba yung maaari ninyong ibahagi sa mga tagapakinig na bagay o paalala na di nila dapat makalimutan? Kasi ang dami po natin na pag-usapan. Pero if there's one thing na ito dapat maalala nila for their survival. Ang pinaka-importante is safety first. Diba? The rest, yung mga ibang bagay, kumbaga, hindi na ganun, pagdating sa isang sakuna, hindi na importante yun. Pero yung pera mo, yung ano mo, pero marami kang, pwede mong magawa ng paraan doon, pero kailangan gawan mo ng, pagloonan mo ng panahon. Pero pag nandun na tayo, kailangan isalba mo na yung sarili mo. Yun ang pinaka-importante. Maraming nadidiskrasya, maraming namamatay. Kasi nga, hindi nila alam. Kulang sila ng impormasyon. Kaya ang ginagawa natin ngayon, katulad ng programa mo, na nagbibigay tayong impormasyon sa mga tao para nalalaman nila. Kasi isa sa mga bagay na tumutulong sa paghahanda is impormasyon. Opo. Diba? Kasi kung wala silang impormasyon, hindi nila gagawin nila. So, kailangan laging maging handa. Maging handa. At ang yo-yo mental. You're on your own. 72 hours. Okay. Tatlong araw. Sa tatlong araw. Sa tatlong araw, kailangan maging handa. At syempre, dapat laging may go bag. Yes. Okay. Ayun. Salamat po ng marami, Mr. Jan. At sana po, mapaunlakan niyo uli kami. Kasi, ang dami pa pong tanong. Part 2. Part 2 na itong interview. True. At yun, and have a safe trip po. Ayun. So ano pang hinihintay ninyo mga tagapakinig? I-pack na ang go bag na yan para siguradong handa tayo pagdating ng kalamidad at maiwasan ang sakuna. At kung kayo po ay may mga dagdag pang mga katanungan, maaari lamang pong tumawag sa aming hotline. I-dial lamang po ang 111-220. 111-220. Kung bahagi kayo ng programang ito, hinihikayat po namin kayong magbahagi ng inyong mga karanasan na may kinalaman sa kalusugan at kalikasan. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong sulat sa Kakakatok, PO Box 225, Antonio Street, Maybunga, Pasig City, 1607, Metro Manila. Kakakatok, PO Box
3225 Antonio Street, Malbunga, Pasig City, 1607 Metro Manila. O kaya naman ay mag-email sa angkwentoko@kakakatalk.com angkwentoko@kakakatalk.com. Ito po si Riza Daldelica, kumakatok sa inyong mga tahanan. Muli niyo po kaming pagbuksan sa susunod na linggo dito sa Kakakatok, Kaalamang Kalusugan at Kalikasan.